Salmong tugunan, tanggap niya ako, pero hindi ako tanggap ng mama niya. Walang rhyme! Sorry. Tugon. Santa Jolens, tulungan mo po kami. Okay, trio tagapayo ulit tayo today. Yes! Pero, actually, hindi namin in-expect na video podcast kasi nga, akala namin hindi magdadrag ang ating special guest. Pero nagulat kami. Super thank you. Buti na lang We talaga appreciate naghilamos ako for this. Hindi ako nakadrag, ano ba? Nag-lip tint lang ako. Ay, lip tint lang ba yan? Hook up like this. Super thank you. Our special guest, ang ating trio tagapayo na guest ay si Marina Summer. Marina! Alam mo yan, Marina! Alam ko yan. Hello, hi, mabuhay. Hello naman. Thank you so much. Maraming salamat naman na isingit mo itong Nasingit. I just had to be here. Iba rin. Super thank you. At super thank you rin sa ating mga VVIPs na kahit kakatapos pa lang ng work nila, I'm sure iba nasa work to. Oh. Nag-multitasking. Hello sa ating VVIP sa Zoom recording. So, kung gusto nyo ring maging VVIP at maging part ng ating live recordings, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. May mga nag-chat dito taga ibang bansa, hindi taga Pilipinas. Kasi merong iba mga nag-good morning. Hello guys, maraming salamat sa pag-join sa amin. May taga-Australia, ganyan. Oh. May taga-Saturn pa nga, oh. May taga-Saturn. Saturn. Buti may internet siya ngayon doon. Oo. I'm sure mamaya sunog na yan. So, para sa mga new listeners namin, ang Santa Jolens na episodes ay merong mga letter sender na magbibigay ng problema nila tungkol sa pag-ibig. Tapos magbibigay kami ng advice. After we hear yung advice ng ating trio tagapayo, pag-usapan natin ang new music ni Marina. Available on Spotify. Ride for Me. Yeah. Pakinggan ko kanina. Very dance, ha? Diba? Very dance. Kakabahan si Dua Lipa. Kabahan ka na doon. Sa tag-ulan, diba? Pang-cuddle, momo. Ang ganda kung yung Ride for Me tapos cuddle weather. Diba? Oo, pag stuck ka, di ka makakuha ng Grab. Oo, patutugin mo yan. Ride for Me. Ride for Me. Okay, pakilala mo na tayo. Ako si JP at hindi man ako tanggap ng magulang mo. I am the Filipina winner. Sorry. No, you're not. How dare you? I am. Well, no one is in this room. Kung tayo sa totoo. Okay, ako si Tonet at kahit ganyan siya, tanggap ko si JP. Wow! Hiyang-hiya! Hiyang-hiya! Okay, go Marina. Wait, how do I do this? Wala lang, kahit ano. Kahit lang. ano. Oo. Pwedeng sarili, pwedeng hindi ka rin gumaya sa amin. Okay, sige, hindi ako gagaya kasi syempre. My name is Marina Summers. I'm a local drag queen from the Philippines. In short, I put wig and makeup on to pay the rent. Thank you. Ang professional ng intro. Ang professional ng intro. Pero dahil sobrang in-demand siya, I'm sure hindi lang rent yung nababayaran niya. Totoo. In-demand ni Correct. Marina. At ito ang Walang kwentang podcast presents Santa Jolens. Tulungan mo po kami. Featuring Marina Summers. Marina Summers. Yes. Of Ride for Me. Still a Spotify exclusive. Okay, sige, start na natin agad. Punta na agad tayo sa letter para mas mapag-usapan natin later on ang yung era ni Marina. Okay, this is from Filipina Babe ng Canada. Uy, ngayon ko lang nakita na Canada pala siya. Okay, Filipina Babe ng Canada. This is her letter. Hello po, Direx and Marina. Need ko po ng help nyo. Born and raised po ako sa Philippines pero nag-migrate po kami ng Canada noong 2020. Uy, Buong family? Or before? Tanungin Baka ko. before pandemic. Baka before pandemic. Ah. Isa po akong bisexual, meaning attractive to men and women. Yung palang meaning ng bisexual. Okay, good. Pwede rin naman, attractive to both men and Malay mo, women. attractive talaga Oo, siya. malay mo. Oo. Bakit? Ikaw, JP talaga. Ang dami kong mali today, ah.
Meaning attractive to both men and women. May nakilala po ako rito and until now, girlfriend ko po siya. May isa po kaming problem. Homophobic po ang parents niya. Nalaman po nila, grabe, ang layo pala ng mic ko, Mi. Sobrang layo. Ngayon ko na nakita, sorry. Pasensya na po kung pangit yung audio ko kanina. Okay. May isa po kaming problem. Homophobic po ang parents niya. Nalaman po nila ang tungkol sa amin at tutol po sila doon. Siyempre, homophobic nga haha. Anyway, sobra po kasi talaga naming mahal ang isa't isa. To the point na plano na po namin bumukod. Hindi nga lang po namin alam kung paano at kailan gawa nga ng magulang niya. Yun yung nasabi kong Pinay yung Joaers. Ramdam ko rin naman po na mahal niya ako kasi nakikita ko naman na pinaglalaban niya ako. Ilang beses siyang kinausap ng magulang niya pero lagi niyang sinasabi na kumapit lang ako. Nakikita ko kung paano siya nasasaktan sa mga sinasabi sa kanya pero pinaglalaban pa rin niya ang relasyon naming dalawa. Hindi ko po natitiis minsan na nakikita siyang nasasaktan. Kaya naman ilang beses ko na rin sinubukan na makipaghiwalay para lang matapos na tong problema namin. Kahit na sobrang sakit sa aming dalawa. Pero mahal na mahal ko po siya. Araw-araw namin pinaglalaban ang relasyon namin, pero minsan sobra na talaga. Hindi ko po natitiis ang lahat ng sinasabi sa kanya ng magulang niya. Hindi ko rin po kaya na makita siyang nasasaktan, pero mahal na mahal po namin ang isa't isa. Ano pong gagawin ko? P.S. Favorite po namin panoorin ang Dancing Ko Tadhana at I Am Drunk, I Love You to the point na pinagmumumuran niya si Dio kahit ilang beses namin pinanood at gusto namin mabroken dalawa para lang sumigaw sa kaltipan, para lang sumigaw ng tangina ayoko na. Kahit mahal namin ang isa't isa at masaya naman kami pareho, bukod nga lang sa mga magulang niya. Gusto masaktan para lang ma-reenact eh. Kaya nga eh. Yon, that's the letter from Filipina Babe ng Canada. Hindi natin siya madadaot kasi favorite niya yung mga pelikula natin. Oo nga eh. Dapat mabait tayo dito. Oo. Good. Okay, ikaw muna, JP. Ano gagawin nga niya? Kasi matagal, parang gusto naman niya ipaglaban. Alam naman niyang mahal na mahal nilang isa't isa. Pero homophobe nga talaga yung parents. Kasi meron tayong di ba meron tayong dalawang klaseng pamilya. Una, yung kung saan tayo pinanganak. Tsaka yung pangalawa, yung family na pwede nating mahanap Pinili at mo. mabuo. Oo. Chosen family. So parang pwedeng yun yung sabihin niya doon sa girlfriend niya na parang kung siya, yung partner niya, pagod na rin sa pagiging homophobic ng family niya. Bakit it's about time to look for a better family na tatanggapin siya sa kung sino sila. Kung sino yung gusto nilang mahalin, ganyan, di ba? Kasi parang nakakapagod na yung ganyan, na parang bakit mo kailangang ipaglaban yung pagmamahal nyo isa't isa para sa family mo, di ba? Sa family, no? Tanggap ka ng lahat, tanggap ka ng mga tao sa paligid, sa family, biglang lagi na lang ganun. Ayun, yun sa akin. Parang wala ka namang sinabi, te. Wala ka namang in-advise. Sabi ko, break ka na niya yung family niya. Okay. Oo. Parang ang daling gawin, O, go, Marina. For me, before I give an advice, no, ito isa to sa mga pinaka-common na struggles ng mga queer couples sa community natin, di ba? Na nahihirapan silang mag-flourish sa relationship nila because of family, and karamihan sa atin talagang tight-knit with our families, and madaling sabihin na, itakwil mo yung family mo just to pursue your love. But also, for me, feeling ko dalawa yung girlfriend niya ngayon, dalawa yung kino-consider na home yung home where is yung with their family, and then yung home nakasama niya yung partner niya. So, I feel like tama rin yung sinabi ni JP na I think kung meron na rin silang plano na magbukod, I think it's about time to choose their own home. Yeah, parang for me, if hindi na safe for them, hindi na safe para dun sa girlfriend niya, yung kind of environment, kind of relationship na meron siya sa family niya, I think it's okay naman na mag-step out for a bit, pakalmahin ng mga bagay, figure things out. Kasi hanggat hindi nila naiintindihan yung sitwasyon ng anak nila, talagang walang mangyayari. Hanggat hindi sila na-educate or hanggat hindi natatanggal yung hatred nila towards the community, walang mangyayari. Give it time. Kung talagang mahal nila yung isa't isa, baka option yung pagbukod nga or pag-step out of the home, ganyan, and figure things out with the both of them. And if it works, then it works. If they really feel the love for each other, then fight for it. Tama. Oo. Ang hirap lang kasi doon kasi nasa Canada sila. So parang
syempre kaka-build lang nila ng, wala pa sila talagang matuturing na, ewan ko, siguro in 3 years, mahirap pang gumawa ng sobrang solid na friendship or circle sa 3 taon na yun. Feeling ko kung sa Pilipinas yun, mas madali, tas nandito talaga yung mga kaibigan nila, yung mas madaling, umalis, bumukod, kasi meron ka kaagad, support May system. mahanap kang kakampi. Oo. Pero, nakakainis yung Agree naman ako sa inyong dalawa na, nila, i-push nilang bumukod, umalis talaga. Kasi, mukha lang kayang i-brush off ngayon. Pero kapag sunod-sunod yan yung mga bagay na hindi mo na talaga mababago. Correct. Yan yung mga Totoo. mahihirap baguhin. May chances din na mag-cause siya ng trauma, both Oo, sides, yes. mag-cause siya ng emotional damage, mental damage, and ayaw nating dumating sa point na yun. As long as deliberate yung choice na parehas silang bumukod at they really wanna start something new, then why not, diba? Totoo. Oo. Life doesn't end, when you go out of the house, so. Kung lalo na kung Pinoy yung yung family nung, kasi hindi nasabi ko anong lahi, no? Oo, hindi nasabi. Kung Pinoy yung family ng girlfriend niya, ang hilig pa naman ng mga traditional Filipino family, yung utang na loob, yung parang, diba? Yung kapag bumukod ka dahil masama ang loob mo sa family mo, sabihin sa'yo parang, wala kang utang na loob, pinalaki kita, kineso, ganito, ganyan. Pero also, on top of this, kailangan economically stable din sila, no? Before sila Tama. Oh. Totoo, agree naman. kasi mahirap, kunyari, di ba, kakastart, like, wala pa silang, like, financial capabilities to, So, ang daming factor talaga na, So, in short, wag na. Binawi. In short, dyan ka na lang. Tiisin nyo na lang. Tiis-tiis na lang. Makikain kayo, makiligo, ganyan. Ang bilis magbago na isip. Nakakaano lang na hanggang ngayon, 2023, may mga pa rin. May mga ganyan pa rin, no? Na, Diyos ko, wala nang pinagkatandaan. Yun nga yung mga matatanda lang pero walang pinagkatandaan. Break ng heart. Yung sa pamilya pagaling nung, pala mo naman nadidiktahan talaga. Now that we're talking about family, may narinig ako sa isang interview ni Maxi Andresen, which by the way is doing great in Queen of the Universe. Yes! I love her. Tama. Meron siyang isang magandang sinabi na ang mga queer people, kailangan natin ng matinding support system. Lalo na ang hirap-hirap mabuhay sa mundo. Ang dami nating kalaban ng mga queer people. And sana yung mga una nating kakampi is nasa bahay natin, di ba? Yun yung wini-wish natin for every queer households, no? Yung isang ganong kalakas na foundation na nahanap sa house. And ito, kagaya nga lang sabi ko, isa tong testament na hindi pa lahat ay merong privilege to live in a house or like household na may matinding like support for queer or allyship, diba? Totoo yan. Sobrang totoo yan. Kasi 'di ba parang yung mga queer people, yung state, yung safety nila sa labas ng bahay. Hindi na natin 100% mapoprotektahan yung mga nasa community. Pero yung mga kasama natin sa bahay, yun sana yung magpoprotect sa atin from outside na hatred. Ganyan. Totoo. Pag uwi mo sa bahay, meron din. So, saan ka? Saan ka pupunta? CR. Di ba? Hindi ka pwede gumamit na CR. Iisa lang kasi yung CR. I wish dumating yung time na yung partner niya maintindihan din ng family niya para they don't have the option na to like move out at i-separate yung buhay nila sa mga kinalakihan nilang pamilya. Diba? Totoo. Pero okay sa kanila, pinaglalaban talaga siya. Diba? Sinasabi na kapit. In fairness, hindi siya yung parang sinabi ng ko. Kasi marami din ganun na. Yung dahil sinasabi ng magulang na hindi pwede, hindi na. Totoo. Tigil na lang. Marami rin ganun. Pero siya, at least, merong totoong love, merong totoong pagtanggap at pinaglalaban siya. Ayun yung mahalaga naman. At least within the relationship. Alam niyang kakampi niya. Sabi nga, kapag mahal mo, ipaglalaban mo. Sino nagsabi? Si Attorney Lenny. Diba? Tama! Totoo. Tama yan. Oo. Ito nasabi na din natin to dati. Pero I think, lesson din to sa atin, sa age natin, millennials, at saka siguro sa mga Gen Z rin, na gustong magkaroon ng pamilya at magkaanak in the future. Kung pag-aanak, hindi lang yan dahil gusto mong magkaanak. Kailangan kahit sino pa at ano pa yung anak mo, tatanggapin mo siya.
Hindi mo siya tatanggapin lang dahil extension siya ng sarili mo, dahil yung mga pangarap mo, pwedeng siya yung magtapos. Kasi ang cute-cute, gusto ko talaga ng anak, sayang yung lahi namin, ganyan. Pero pag lumabas yung anak mo na hindi siya yung inaasahan mo, tatakwil mo. Pag lumabas na bisexual, lumabas na queer. Ililigaw. Ililigaw. Parang It's about time na tigilan na yung generational trauma kasi like napipigilan yung bata, yung anak or like kung sino mang young queer kid na mag-prosper sa buhay kasi ang daming restrictions, ang daming bawal, ang daming hindi pwede kasi ayaw ni mama, ayaw ni papa, ayaw ni tito, ayaw ni tita. agree. Yung nangyayari dito kay Filipina Babe ng Canada, isa yung kind ng parang hatred. Kaya sana hindi lang nagaganap tuwing June ang Pride Month or ang pagprotekta natin sa community, kundi everyday sana. At sa mga babae, kasi pare-pareho tayo ng struggles. Sana sa mga magulang, mga nakikinig sa atin na magulang. Bakit? Yung mga millennial na magulang. True. Turo natin, sana maturo sa mga anak. No? At the end of the day, ang dulo lang naman, be kind. Correct. Madali Be lang, nice. Yun lang naman Be kind, be nice. It doesn't cost anything to be madali kind. lang naman maging mabuting tao. Totoo ba yan? Nakakagigil. Oh my God. Pero alam mo si Filipina Babe, inaano pa niya ginagawa pa niyang light. Nilalighten pa niya yung yung letter yung problema niya. Pero alam mong, parang based sa pagkakasulat niya, alam mo sobrang tagal na talaga nilang tinatry na matanggap sila ng Yes. At saka may respeto pa rin kasi yung girlfriend na parang at the end of the day, gusto pa rin yung makuha yung pagtanggap ng mga magulang. True. Kaya kay Filipina Babe, tulad nga sinasabi ng girlfriend mo sa'yo, kapit lang. I mean, malayo na ha, pero malayo pa rin. Pero paunti-unti, darating tayo sa point na mas marami na tayo magiging kakampi. For me, kay Filipina Babe, tama, like kapit lang. If hindi makuha ng girlfriend mo yung support sa family niya ngayon, sana ikaw yung nandun for her. Sana ikaw yung mapanghugotan niya ng lakas up until the day na hopefully tanggapin na siya ng family niya. So, be strong for each other. Yes. Be strength. Be strength. Stay strength. Stay strength. At least sila, magkakampi sila. Yun yung mahalaga. Tama. Na nakahanap sila ng kakampi sa isa't isa. Ngayon, pag dumating na yung time na meron ng bumitaw, sulat ka na lang ulit. Panibagong problema. Panibagong problema. Ang ganda nun no? Parang, tanggap na po kami ng family niya, kaso nakipag-break po sa akin yung girlfriend. So, sana po di na lang kami tinanggap. Kayo rin eh. Kayong tatlo eh. Nakinig kami sa inyo Nasisip Sige pa. lang sa tatlong to Amo talaga. Okay. Segue tayo kay Marina, the singer. Yes! Yes, nasa mid pa nga ako, di ba? Alala ko ni Filipina Babe. Sabi niya, ayusin mo yung advice niya sa akin, Marina. Under Tarsier din tong Ride for Me. Yes. Ang bongga din ng Divine. Paano ba different tong Ride for Me sa Divine? Okay, so yung first single ko, which is Divine, I released that a few weeks after Drag Race Philippines Season 1. Yun, like gusto talaga namin very dance pop, very Marina brand with all the instrumentation of the... Yes. Gusto namin i-worship ng mga tao yung drag. Gusto namin i-worship ng mga tao si Marina, yung katawan ni Marina, alam mo. So like very heavenly, very ethereal, but also very explicit in a way dahil sa lyrics. Yes. Oo nga, may explicit nga siya dun sa Spotify. Yung brand ko talaga very explicit. Like I'm not like afraid of like showing a part of my sexuality in everything. Of course. Ikaw yan. Oh. Right for me naman, we wanted to take it the other route, which is like, kung yung Divine Heaven, itong Ride for Me Hell naman. Like, sabay-sabay, diba? Okay. Sabay-sabay tayong magkasala. So parang continuation siya nung storyline ng Divine. Kasi diba yung opening line ng Divine is, all of you sinners come forth and be cleansed. So, like sa drag, walang masama, walang makasalanan. Walang makasalanan. Like, so right for me, sabay-sabay tayong magkasala at alam mo yun, like do things that like taboo, which is like sex, which is very taboo here in the Philippines. And masyadong artists
na like sa mainstream media ng mga ganitong klase na music, and I really wanna go there. And yeah, like bago siya sa pandinig, and like ano yun? Sino nagsulat nito? Yung Divine, it was written by you, right? Yes, I wrote Divine and Write For Me. Pero sa Write For Me, Write For meron Me kasama rin, okay. Yes, kasama kong nagsulat si Alfonso Basic. I think you know him. Oh my God, totoo, sa Proville. Oy, taray. Yes. I was with Proville before, actually. Oo nga daw. Proud person si Marina. Multi-talented. Oo. Yeah, so I wrote that with Alfonso. Talaga ba? Yes, ano pa to, like January, February of last year pa. Both Divine and Ride For Me, sinulat ko na siya ng January last year pa. So like, I just like really like taking time to make sure that everything is perfect, from the audio to the visual. So, kaya ngayon lang siya ulit lumabas. Ang bongga. Ang ganda Pero nga nung ang ganda nung pa-teaser nung Divine nun eh. Tsaka natuwa ako kasi nirelease mo yon November, 'di ba? So kakatapos pa lang ng Drag Race. Na-amaze ako na parang ang galing kasi na plano niya. May nagets nung ni Marina and ng team mo kung paano dapat kung kailan magre-release. Hindi dapat bumababa ang ang hype, 'di ba? True. Marina as a producer doon. As a producer ka doon. Nagamit ang pagiging production person. As a producer. Galing. And then more than that, like more than it being a business decision, talagang yung panata ko naman sa audience ko, even though I didn't win season 1, diba? Parang ang panata ko sa nila, with or without the crown, I'm still gonna do the things that I planned on doing. So like with or without the crown, nakaplano na tong Divine, tong Ride For Me na i-release ko siya before pa mag-air yung Drag Race Philippines, bago ko pa malaman na mag-air na pala kami. Tapos na namin yung music. Ganon kami like 10 steps forward with this, because I'm really passionate about creating content for my audience. Sinadya mo ba na i-release siya ng Pride Month? Kasi ang tagal bago Yeah, prior to Pride Month, we really wanted to release that. And syempre, kalagitnaan ng summer, diba? So gusto namin mag-init palalo yung mga tao. Oo nga. And sobrang right timing yung Ride For Me. Actually, dapat siya like mga February or March. Pero gusto namin like, sige, konti pang edge sa mga audience. Ganyan. Pa-edging, totoo. Oo, konti Pa-excite. Paano? Yeah, tease. Konting tease pa. Tease. Oo, ganon. And sobrang sakto niya with everything that happened, yung pagiging strong build-up ng Spotify for Marina. Oo, grabe yung support tama. nila. Everything came at the right time. Totoo. Bongga. Grabe rin sumuporta ang Spotify sa mga artists. Sa mga Correct. Filipino artists, Totoo. yes. May isa kasi sinabi sa interview na you describe your music as drag music. What exactly is drag music for you? I don't know, like drag music is very honest for me. Like if you feel like a bitch, write about it. Yeah. If you feel horny, write about it. If you feel like you're better than everyone else, write about it. And the best thing about drag music is we get to perform that on our own. Kasi alam naman natin ang nature ng lip syncing ng mga drag queens. We perform other artists' songs. Musics, Oo. And yeah, drag music, like, isa yun sa mga bagay na hindi pa ganun ka-well-known sa Philippines. Like, drag artists making a music for their own, diba? Yes. Like, konti pa lang, bilang pa lang yung mga tao na gumagawa noon dito sa Philippines. And it's very huge in the US. And like, I love listening to music by drag queens kasi it's just like, they understand the vibe. Ganon. Yes. Tama. My God, Ano meron yan? ka ng kapag sumali ka ng All-Stars, meron ka ng ipe-perform dun sa Diba? sa talent portion. Mag-select ng bago pang kanta. Like, Tama. another song for that. Episode 1 pa lang. Pasabog Diba? na. Sa Sasabog. talent. Uy, wag ka. Nasa Times Square yan si Marina. Tama. Electronic Oo. Billboard yan. Pasensya Yes. naman. Sorry naman po, Taylor. Charing. Sabi nga dito, kabahan na daw si Taylor sa'yo. Aba na si Taylor. After nitong Ride For Me, marami ka pang nakabangko na songs. So, bongga.
Oo naman. Nakatuwa. Nakaplano na yan lahat hanggang next year. Don't worry. Hindi ko kayo bibitinin sa content, hindi ko kayo bibitinin sa music. And parang sobrang laking testament of like parang sense of validation for the work that we do, yung Times Square billboard, kasi not a lot of drag queens get that opportunity. Yes. Totoo. Totoo. Like all the more queer artists, 'di ba? Mm. So to be included there as a brown Asian queer person, sobrang lakas na statement niya for young queer kids like me. And like para siyang okay, tama tong ginagawa ko, tama yung work Sa that tamang we path, do. yes. Diba? Parang just keep going, and hanggat meron yung platform, I will keep doing it, I feel like. Yes. Totoo. Bongga. Di ba sabi nila kapag andyan yung opportunity, go lang ng go. At saka para mas Yes. sumikat din, di ba? Mas Mm-mm. maraming fan. Ayun. May Mas pambayad may pambayad ng bills. rent. Oo. Ay, naman. Ganyan. Ganun. Totohanan lang tayo dito. Kailangan natin ng Totoo. pera. Ano to? Hindi tayo pwedeng laging goodness ha. Passion na. Okay. Hindi tayo yayaman sa charity. Totoo. Uy, pero doon sa mga natin, gusto namin sabihin guys, this is a video podcast. So kung hindi pa kayo nakapag-try ng video podcast, dyan sa Spotify, meron lang kayong i-click na play button para maging video. So para siyang YouTube, essentially, that you watch on Spotify. So, Sayang ayun. naman yung pag-makeup. Sayang naman, correct. Oo, Sayang naman. i-video Tsaka- nyo na. Sayang yung pagligo namin, di ba? Sayang yung pagligo namin ni JP para dito. Pero, sa mga natin, sa mga ka-eme na hindi pa napapanood si Marina, hindi pa nakakanood sa drag shows ni Marina. Ako, ang daming beses ko na siya napanood. Te, grabe nung nag-renaissance si Marina dun sa Pride PH, te. Ang lala. Alam mo ba, Marina, si Tonet, wala siya nung Pride March kasi nanood siya ng Bruno Mars. Ata, okay lang din naman. Kala ko sabihin mo na homophobo. Kasi kailan sinabi ni na Rod Singh tsaka ni na Mela Habidjan ang Pride? Kailan niya sinabi? Kailan sinabi ni Bruno Mars? Ang tagal na niya nag-text sa akin ni. Last year pa. Homophobic Oo, ka. Tonet, kasalanan ng community na nahuli kami. Nauna sa amin. Thank you, Sorry. Okay. Nakarma tuloy yung 5 oras ako bago nakauwi. Never again talaga sa Philippine Arena. Nakarma ako pa uwi, mi. Feeling ko mas nakasalubong ko pa yung mga galing sa Pride sa QC, kaloka. After nitong episode na to, pakinggan nyo na yung Ride for Me ni Marina. Isang Yes. side lang Puntahan yun nyo na ng sa ni Spotify. Marina Summers. Ride 4. Number 4 me. Right, 4. Kasi actually, yun yung 4th song na nasulat ko. Merong mga tracks na tapos na hindi pa na-release. So, may mga ganong... Pero not necessarily fourth na ni-release. Anyways, yeah. You can follow me on my social media accounts para maging updated kayo sa mga schedule ko. That's Marina X Summers on all platforms. Also, keep streaming Divine, Ride for Me, and a few more music that I'm gonna be releasing by the end of the year until next year. And yeah, just watch me on my show. Totoo. Ang galing ni Marina. As in, especially if you're new sa sa drag dito sa Pilipinas. Totoo. Bongga. Lover. Thank Ay, dito pala siya. Alam nyo na yan. Alam nyo na yan. Alam mo na yan, Marina. Alam niyo na yan. Sobrang salamat po. Talaga. And also, I also have my very own mini docu-series called Chasing the Sun on YouTube. Dito ina-explain namin kung ano yung mga behind-the-scenes ganaps, happenings to my shows for my quest to stardom and superstar level. Wow! Yes! I Deserve! love it! Galing talaga. Kasama ba si Franny dyan? Sa nag-ano sa... Hindi, sa nag-ano sa team mo. Ang galing. I love it. Congrats, Marina. Congrats! At dun sa mga 83,000 na mga VVAPs natin, habol na kayo mamaya sa pop-up. Siyempre, pag pinalabas natin to, natapos na. So, ayun na nga. Dapat kasi nag-VIP kayo, guys. Para na nakikita nyo yung naririnig nyo agad yung mga chika agad. Tama. Sa angwalangkatangpodcast.com. Thank you, Marina! We Thank won't you, keep long Marina. Kasi alam namin bonggang bonggang preparasyon sa mga True. drag show. Super thank you and to your team. Bye, Yes, Marina. yes. Thank you, Salamat. guys. Say hi. Hello! Hello! Thank you. Thanks, Marina. Alam! Bye-bye! Ingat! Ayun, so,
nag-mid-year planning kami ni Tonet, taray. Tsaka ni Chris, ng aming production coordinator. So, ipopush na namin ang My Kwentang Scholar. Yes. So, by this time, lumabas na yung yung call namin, yung search namin for the AWKP, My Kwentang, the search for My Kwentang Scholar, the AWKP Scholarship Program. Yes! Taray! Tuloy na, guys! This is made possible by you, by the VVIPs. Tama. Ito mga VVIPs na nandito sa Zoom, sa Discord, at sa mga VVIPs dati na kahit di na kayo nag-renew. I know meron tayong beneficiary of the month every month, pero it only prepared us for this. Tagal na namin itong gustong gawin. Kaso naisip namin, mag-start na sa September kasi nga gulo-gulo na ngayon ng diba? Kailan ang start ng school year. So, dahil mag-start na sa September at yun, what better way to give back but to share our blessings to underprivileged na mga bagets na gustong simulan yung pag-aaral nila or ituloy yung pag-aaral nila. So, this is open to incoming freshmen and current college students na in dire need of financial assistance sa kanilang education. So, by this time, punta kayo sa AWKP stuff sa IG at sa Facebook page namin. Nandun lahat ng mga details, mga kailangan gawin. So, if you know someone who is in need of financial assistance sa kanilang pag-aaral, email your story, email your personal story. Ito muna yung first phase. Yes. Email your personal story to angwalankwentangpodcast@gmail.com with the subject line, My Kwentang Scholar Application on or before July 10, 2023. Yes. So, July 10 na yung deadline for the first phase. Tapos, mag-shortlist kami ni JP and nung team namin sa Ang Walang Kwentang Podcast. Kahit 3 lang naman kami. Team pa rin naman yun. Oo. After that, merong mga interviews, magba-background check, meron silang kailangan i-submit ng mga requirements, ganyan. So, tapos pipili kami. Depende kasi sa kung ano yung mga pangangailangan nila. So, initially, yung naisip namin, isa per semester. Pero we'll see, depende sa kung anong pangangailangan ng student. Kasi baka mamaya kaya naman natin na 2 or 3. Yun. Okay. Yes. Gusto ko i-share. Hindi ko kasi alam kung rusher si JP. Pero this is partly inspired by the Monster, by the Monster Scholars. Di ko alam kung sino dito mga millennials na rushers. Pero naalala ko nung time na yun, nung high school ako, naririnig ko yan lagi na, di ba, merong mga Monster Scholars. Kaya naisip namin ni JP dahil nga, ang daming mga... Uy, merong may former Monster Scholar dito sa VVIP. Hello. Si Jeka. Hello, Jeka. Ayun. So, yung mga subscriptions nyo, part of that will go to... So, wala na tayong beneficiary of the month, pero magkakaroon tayo ng AWKP Scholar. So, your monthly subscription will go... We always say will go a long way, but this time, it will really go a long way because we're going to provide for the education. For 1 semester, we'll try 1 semester. Tapos we will see from there kung hanggang saan kaya. Pero promise namin, dahil nga September yung start ng SEM, ay makakapili na kami by August. Tapos yung mga nandun sa Discord, pwede kaming siguro pwede tayong gumawa ng council or ganyan sa pagpili. Siguro, ang mapapromise naman namin, hindi walang obstacle course. Check namin. Pero I think, pwede rin tayong mag-open ng account para dun sa, kasi may nagtatanong dito kung pwede daw mag-donate. Welcome na welcome yan. Para mas marami tayo matulungan na mga kailangan ng financial assistance. Totoo. Ano rin yan, kasi feeling ko, kunyari, college ka or fresh grad. Pero gusto mo talaga tumulong, gusto mo magpaaral. Grabe guys yung education crisis natin sa Pilipinas. Totoo. Kung nakakalabas kayo, ako personally, naghahanap ako ng batang artista for my film. Nakwento ko to kay JP. Sa Quiapo, naghahanap kami doon. Tapos nagtatanong kami, ilang taon ka na? Akala namin, 6 years old or 7 years old. Tapos 12 years old na kasi malnourished. So, maliliit sila. Tapos, hindi sila nakakapagbasa at saka nakakasulat. At 12 years old, 11 years old. May education crisis talaga tayo. True. Kasi dito sa Pilipinas, privilege ang education. Totoo eh. So, parang hindi siya nagiging priority. Kasi, unahin mo pa ba yung pag-aaral ng wala nga kayong makain? Paano? 'Di ba? So,
parang sa mga Gen Z or sa mga fresh grad, tapos gustong tumulong pero syempre wala naman silang ganun kalaking pera para makapagpaaral. At least this is a way to do that na hindi ganun kalaki yung ibibigay mo. But still, any kind of help will help one very deserving. We will make sure na very deserving yung Yes. yung mapipili natin Na scholar. na scholar. Ngayon pa lang sinasabi na namin, hindi namin kayong Harvard, Try namin yung Yale. pwede Yale, Oxford, pero yung Harvard parang, Medyo mahal eh. oo, medyo mahal. Nakita ko rin eh. Sige. Mas mahal pa daw ang Yale sa Ateneo. Charis! Hindi ko alam. Pero yon, so kung meron ngayong kayong kakilala or ikaw mismo, mag-send na kayo, share nyo sa kakilala nyong friend. Tapos, ayun, after that, may mahabang process of interviews and background checks. So, yon. Yes. Thank you to our VVIPs who inspired us to do Yes. this. Thank you in advance, guys. Thank you in advance, mga VVIPs. Thank you advance. Thank you advance. So, ayun, yun ang aming pasabog na pahabol. Oo, dahil July na magdangal. Bago yan, Bagong-bago. Bagong-bago. Ayun, so, maraming salamat, guys. Punta kayo sa, namin, sa IG and sa TikTok for that. Ayan, thanks VVIPs, thanks mga ka-MS. So sa mga brands dyan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. If you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button. Gusto nyo ma-notify kayo tuwing bago kaming lapag. Tapos kung meron kayong, kung napakinggan nyo na ang Ride For Me at Divine ni Marina Summers, lapag nyo lang ang inyong bop. Ay, tama ba gamit ko? It's a bop. Is it an adjective? It's a bop. Hindi ko alam actually. I think Okay. it's a noun. It's a noun. Okay, I think it's an adverb. Punta kayo sa Twitter, Instagram, or TikTok using the hashtag ang walang kwentang podcast. Ako, Atonet Hadaune. Ako naman at JP Habak sa Twitter at Instagram. Tapos meron din kami ng Walang Kwentang Podcast. After podcast chikahan, kung saan pwede din kayo mag-share ng inyong Pubiyok ka advice. pa. Ha? Pubiyok ka. Nagbibinata. Kung meron kayong advice kay Filipina Babe of Canada. Yes. We release a new episode every Monday and Thursday. And kung meron kayong mga sariling love problems, pwede kayong mag-send sa amin ng mga letters nyo. Punta lang kayo sa Ang Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan. May nakapin na post doon. You can send your letters anonymously sa Google Form. Doon kayo magsasend. Hindi sa email. Hindi namin yun babasahin. Nanggigigil kami sa inyo. Ang dami pa rin. Bigas ng ulo. Hindi lang ito letters about pag-ibig. Pwede ring about sex, about school, or career. So, dun kayo mag-send. And hello sa mga VVIPs natin ulit. Hello, guys. So, kung gusto nyo maging VVIP and join our live recordings, punta lang kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. Aside from being part of the live recordings, pwede kayo mapunta sa Discord, ang aming official Discord ng Ang Walang Kwentang Podcast community. Makaka-receive din kayo ng mga emails exclusive to VVIPs, mga promos and discounts. May mga paraffle kami, mga special guests. So, thank you very much. Again, yung subscriptions nyo for the succeeding months will go to ang May Kwentang Scholar. Nasa Shopee pa rin ang Walang Kwentang Podcast merch. Yes! Bili na, guys. Bili na, guys, bago maubos. So, ayun. Maraming salamat, VVIPs. Bye! Thanks, guys. Bye.